Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, arangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio, DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Isang magandang Pinoy Gising. Ngayong pong araw na ito ng Lunes. Ngayon po ay Enero 22, taon 2024. Kayo po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa ating pong ipilamay totong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. At silipin na po natin ang mga nanggigising na mga headlines. Pinoy Gising. Death toll sa landslide sa Davao Region sumampa na sa 15. Panibagong oil price hike aarangkada na as usual bukas. Pilipinas, numero 1 pa ring importer ng bigas sa buong mundo ayon sa USDA. Mga lugar na nagsumite ng pirma sa COMELEC para isulong ang tiyatsa nadagdagan pa. Panibagong tigil pasada, niluluto na ng piston at manibela. At traffic enforcer at nagpakilalang airport police nagkainitan sa EDSA busway. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Oras na 2 sandali makalipas ang ika-4 ng morning. Drew Nasino po yung makakasama. Hanggang alas 5 po tayo sa Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa detalye nga ng mga naggigising na balita, umakyat na sa 15 ang napaulat na nasawi sa magkakaiwalay na landslides sa Davao Region. Ito ayon kay Director Ednar Dayang Hirang ng Office of the Civil Defense Region 11. Batay sa ulat ng OCD, 11 ang binawi ng buhay sa bayan ng Moncayo, Davao de Oro, 2 sa Davao City at tig-isa naman sa Maragusan, Davao de Oro at Davao Occidental. Ngayon yan, isinailalim na ang Davao de Oro sa state of calamity. Matapos nga ang malakas na pag-ulan na naging sanhi ng flash floods at landslides. Inaprobahan ng Provincial Board members ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangunguna ni Governor Dorothy Gonzaga upang agad na magsagawa ng disaster rehabilitation at relief operations para sa mga nasalantang komunidad. Ang deklarasyon ng State of Calamity ay magbibigay daan sa agarang response at recovery efforts sa pamamagitan ng Quick Response Fund ng lalawigan upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya at individual. Batay sa datos ng OCD and DRRMC, umabot na sa mahigit 180,000 individual mula sa mahigit 51,000 pamilya o katumbas po yan ng 51,000 pamilya ang apektado ng kalamidad. Pinoy Gising. Sa iba pang pagsa ng mga balita, ako eto, busina po para sa mga motorista dahil asahan na po ang bad news na naman po ito. Dahil meron naman pong nakaumang na panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo as usual tuwing Martes po yan bukas, Enero 23. Naasahan na ang dagdag 70 sentimo hanggang piso at 20 sentimos sa kada litro ng gasolina, habang 60 sentimos hanggang 90 sentimos sa kada litro ng diesel. Asahan na rin ang 20 sentimong dagdag sa kada litro ng kerosene o gas. Pinoy Gising. Samantala, mangunguna pa rin
ang Pilipinas pagdating sa importasyon ng bigas sa buong mundo ngayong taon. Ito ay batay sa resulta ng pag-aaral ng Department of Agriculture ng Amerika o USDA. Habang po mangalawa ang China, naungusan na po natin ang China, sinundan ng Indonesia, European Union, Nigeria at Iraq. At tatandaan lumabas sa datos ng Bureau of Plant and Industry o BPI simula Enero 1 hanggang Disyembre 22 noong nakalipas na taon, umabot sa 3.22 million metric tons ang inangkat na bigas ng Pilipinas. Habang posible namang umabot sa 3.8 million metric tons ang aangkatin ngayong taon. Pinoy Gising! Aabot naman sa 24 na baboy ang nangamatay dahil sa African Swine Fever outbreak sa Lalyo, Cagayan. Ayon kay Dr. Mike Ponce, Veterinarian 2 ng Provincial Veterinary Office, ang mga nasawing baboy, mga nangamatay po ay mula sa barangay Alagaya at pagmamayari ng 2 hog raisers. Nabatid na iniulat din ng PVET na apektado rin ang mga hog raisers sa Barangay Sentro Norte sa bayan naman ng Alcala, kung saan may 8 baboy naman ang namatay. Bukod dito, 4 na baboyan sa Barangay Remus sa Bagao, Cagayan ang namatayan din ng mga alagang baboy. Dahil dito pinayo ng PVET ang mga magbababoy sa nasabing lalawigan na agad magtungo sa kanilang Municipal Agricultural Office sakaling magkaroon ng sintomas ng ASF ang kanilang mga alagang hayop. Pinoy Gising! Tinutugunan na ng Department of Agriculture ang pamemeste. Sinusolusyonan na po nila yan pong epekto ng pamemeste ng mga harabas o army worm sa bayan po ng Bungabon, Nueva Ecija at Tarlac. Batay sa datos ng DA, abot na sa 366 hectares mula sa kabuang 10,000, higit 10,000 hektaryang sibuyasan ang inatake ng harabas. Kabilang na sa mga naapektuhan, yun nga yung bayan ng Bungabon, Talavera at Palayan City, diyan po sa Nueva Ecija, at mga bayan ng Anao at San Manuel sa Tarlac. Wala naman napaulat na infestation sa Bataan, Pampanga at Zambales. Pinoy Gising! Sa iba pa ring paksa ng mga balita, maaaring maapektuhan ang voters registration at iba pang preparasyon ng Commission on Elections sa 2025 midterm polls sa People's Initiative upang amyendahan ang saligang batas. Ito ang ibinabala ni COMELEC Chairman George Garcia sa gitna ng pagsusulog ng Chacha sa pamamagitan ng People's Initiative o PI. Ipinalawanag ni Garcia na ito'y dahil sa kakulangan ng kagamitan o resources ng poll party. Kaugnay nito, umabot na sa halos 700 mga bayan at lungsod ang nagsumite ng signature forms para sa PI upang maamyendahan ang saligang batas. Pinoy Gising! Wala namang nakalagay sa Omnibus Election Code kaugnay sa signature buying. Ito naman ang iginiit ni Commission on Election Chairman George Garcia sa gitna ng lumutang nalingas-ngas na may nangyayaring bayaran sa mga lalagda sa People's Initiative o PI upang maisulong ang charter change. Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, kinakailangan magpasa ng batas na magpaparusa sa mga sangkot sa signature buying. Gayunman, tinitignan na anya nila ang alegasyon na may suhulan sa PI upang maisulong nga ang Chacha. Pinoy Gising! Samantala, plano ng mga transport group na Piston at Manibela na muling magsagawa ng tigil pasada na aabot sa 11 araw. Ito'y bilang pagtutol pa rin sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Piston President Modesto Camodi Floranda, muling maglulunsad ng panibagong investigasyon ng House Committee on Transportation sa Enero 24. Sa ngayon, inihintay pa ng mga transport group ang desisyon ng Korte Suprema. Matatandaan naghain ng petisyon ng Piston at Manibela sa Supreme Court upang hilingin na magpatupad o maglabas
ng TRO o Temporary Restraining Order sa deadline ng franchise consolidation. Pinoy Gising! Handa naman ang grupong Pasang Mazda na tanggapin ang mga tsuper na hindi napabilang sa mga kooperatiba. Ayon kay Pasang Mazda National President Roberto Obet Martin, ito'y upang hindi sila mawalan ng hanap buhay at matulungan ang kanilang pamilya. Pinayuhan naman ng Shuna My Transport Service Incorporated, ito po yung kooperatiba, ang mga tsuper na hindi nakapag-consolidate na umapela sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil wala silang magagawa hinggil dito. Gayunman, tiniyak ng Shunamite na handa nilang ampunin ang mga apektadong tsuper kung sakaling pagbigyan ng LTFRB ang kanilang apela. Pinoy Gising! Samantala, sa oras na 11 sandali makalipas ang ika-4 na ng morning, tanggap po tayo ng pag-ulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report! MMDA enforcer at nagpakilalang airport police nagkainitan sa EDSA busway. Alamin po natin ang punot dulo mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Mainit ang naging pagtatalo ng dalawang enforcement team sa EDSA busway. Ito ang impormasyon na nakarating sa tangkapan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT. Ayon sa report, nangyari ang pagtatalo ng sitahin ng MMDA enforcer ang sasakyan ng Airport Police Unit na dumaan sa northbound ng EDSA bus lane. Base sa ulat, tumanggi ang driver ng Airport Police Unit na ibigay ang kanyang lisensya na humantong sa pagtatalo at pang-aagaw ng cellphone sa enforcer. Ngunit sa huli, wala pa rin nagawa ang traffic violator na nagpakilala pang empleyado ng DOTR dahil natikitan pa rin ito sa nagawang paglabag. Bunsod nito, iginiit ng DOTR na patuloy itong mananindigan sa ipinatutupad na traffic rules na hindi pahihintulutang dumaan sa busway ang mga di-otorisadong sasakyan. Maliban sa mga pampasaherong bus na nag-ooperate sa EDSA busway, pinapayagan din na dumaan dito ang PNP vehicles at mga marked emergency vehicles tulad ng ambulansya at fire trucks. Samantala, tanging Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Supreme Court Chief Justice ang pagbibigyan lamang na makadaan sa EDSA busway para maasistihan sa pagganap ng kanilang tungkulin. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may tanong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Si Patrol 17 Jopel Peleño. Mamaya po, may video po kasi ang pagtatalo po ng MMDA personnel at ito pong nagpakilalang airport police. Yan po yan sa EDSA busway. Maya-maya ilalatag natin yan pong video po nung mainit na pagtatalo ng dalawa pong nasabi pong enforcer, MMDA tsaka airport police. Ang mag-away po dyan. Nagkainitan po sila. Alright, sa iba pa ring balita, Pinoy Gising! perpektong destinasyon ng mga dayuhang mamumuhunan ng Pilipinas dahil sa malakas na ekonomiya nito at mga reformang ipinatutupad upang mas maging bukas ang kalakalan. Bunsod na rin ng matibay na samahan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN members. Inihayag ito ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pagdalo bilang panelist sa session ng World Economic Forum Annual Meeting sa Davos, Switzerland. Ayon kay Speaker Romualdez, bagaman magkakaiba ang kultura, wika at paraan ng mga miyembro ng ASEAN, nag-uugnayan ang mga ito upang matugunan ang mga hamon na kapwa nila kinakaharap. Hindi na anya malaking sorpresa na matapos ang COVID-19 pandemic ay nanumbalik ang pag-unlad ng ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas bilang isa sa mga sentro ng global economy. Ipinagmalaki rin ng leader ng Kamara na inaasang mananatili ang ASEAN bilang rehiyon na may pinakamabilis na pag-unlad ang ekonomiya sa mundo at magsisilbing malaking bahagi ng pag-angat ng Asia-Pacific sa susunod na dekada. Samantala, pinapurihan pa
ng kongresista ang lumalaking bilang ng working population sa bansa na edad 25 pataas, bukod pa sa mayroong malaking English-speaking population ng Pilipinas na bentahe sa international global community. Pinoy Gising! Dagdag na pamumuhunan at hanap buhay naman ang layunin ng pagdalo ni House Speaker Martin Romualdez at ang kanyang delegasyon sa 2024 World Economic Forum sa Davos, Switzerland, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa 2024 WEF Roundtable Discussion. Matagumpay na ipinakita ni Speaker Romualdez sa mga dumalong foreign investors kung bakit sa Pilipinas sila dapat mamumunan. Ayon sa leader ng Kamara, ngayon ang tamang panahon upang maglagak ang mga foreign investor ng puhunan sa Pilipinas habang kanya ring ibinida ang bagong tatag na MIF o Maharlika Investment Fund na popondo sa mga malalaking proyekto na kailangan ng Pilipinas. Gumagawaan niya ng pagbabago sa pulisiya ang Administrasyong Marcos upang maging investor-friendly ang bansa. Ipinagmalaki rin ng kongresista mula Leyte na pinatunayan ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa na epektibo ang mga pagbabago at inaasahang patuloy pang-uunlad ang Pilipinas. Samantala, binigyang din pa ng mambabatas na malaki rin ang maitutulong ng MIF sa pamumuhunan mula sa lokal at dayuang investors upang mapondohan ang mga malalaking proyekto na hindi agad maipagagawa ng pamahalaan. Pinoy Gising! Samantala, umalma ang pamilya ni dating Foreign Affairs Secretary at Labor Minister Blas Ople sa pagtanggal ng kanyang pangalan sa nooy Philippine Overseas Employment Administration Building, diyan po yan sa may EDSA. Sa social media ni Carlo Ople, apo ng nakatatandang Ople, ikinalungkot nito ang pagtanggal sa pangalan ng kanyang lolo sa naturang gusali. Nais din mabatid ni Carlo kung bakit tinanggal ang pangalan ng kanyang lolo at sino ang nag-utos nito. Agad namang humingi ng paumanin si Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Captac dahil hindi agad naabisuhan ang pamilya ng dating senador hinggil dito at tiniyak na hindi pa tapos ang paglalagay ng logo sa nasabing gusali. At ang pinalitan ang pangalan na nasabing building ng DMW mula sa dating POEA Blas F. Ople. Pinoy Gising! Patuloy na tinutulungan ng DMW o Department of Migrant Workers ang Pilipinong naaresto dahil sa pag-abandona sa katawan o labi ng dalawang pag-abandona sa dalawang Hapones. Ayon kay Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Captac, ipinagbigay alam na nila sa mga Japanese authorities ang nanais ng kagawaran na magbigay ng legal assistance at iba pang tulong kay Hazel Ann Morales. Patay sa ulat na aresto si Morales dahil sa sinasabi nga pong pag-abandona sa labi ni Rihiro at Kimi Takahashi sa loob ng kanilang bahay. Pinaniniwalaan din na sinaksak ang mga nasabing Hapones na magkasintahan. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, bibisita sa Pilipinas si United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Khan bukas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pagkakataon ito upang maipakita ng pamahalaan na patuloy nitong pinangangalagaan ang kalayaan na magpahayag o kalayaang magpahayag. Itinagdag pa ng DFA na tapat ang bansa sa pagsusulong ng karapatang pantao. Tatagal ang pagbisita ni Khan hanggang Pebrero 2. Pinoy Gising! Okay pa rin yan, wala namang balak ang Department of Justice na pigilan ang investigasyon ng International Criminal Court sa Pilipinas sa crimes against humanity o yung investigasyon sa kinasasangkutan nga po, ito nga pong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay po yun sa giyera kontra droga. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi dito pipigilan ang investigasyon ng ICC kung tatalima
ang mga investigador sa legal na proseso. Idinagdag pa ng kalihim na ayos lamang kung nangangalap ng ebidensya ang mga ICC investigator pero kailangan ng DOJ na linawin o mabigyang linaw sa maraming issue. Pinoy Gising! Samantala, pinatawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 70 araw, katumbas po yan ng 3 buwan na suspension, si Commission on Higher Education Commissioner Aldrin Darilag dahil sa reklamong administratibo. Kabilang sa kasong kinakarap ni Darilag ang grave misconduct, neglect in the performance of duty at kapabayaan sa pagganap nga ng tungkulin. Yun na nga yun, neglect. Nilinaw naman ng CHED na inilabas ng Office of the President ang suspensyon dahil presidential appointee si Darilag. Inatasan na rin ng Office of the President ang kagawaran na magsagawa ng fact-finding investigation upang matukoy kung dapat nakasuhan sa korte si Darilag. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, umapela si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber sa Department of Education na bumalik sa dating school calendar na June to March para sa school year 2025. Ipinaliwanag ni Congressman Barbers o umapela siya sa Department of Education na kanya pong ipinaliwanag na malaking tulong sa turismo ng bansa kung ibabalik ang summer vacation ng mga estudyante kung saan makapagbabakasyon ng mga pamilya sa iba't ibang lugar. Idinagdag pa ng kongresista na magiging malaking ambag din ito para sa recovery ng ekonomiya. Makatutulong din ang mga bata sa panahon ng ani at makapaglalaro sa labas. Kumbiyansa naman ang mababatas na makikinggan at ikukonsidera ito ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Pinoy Gising! Sa isyu pa rin po ng People's Initiative o PI, tiniyak ni Commission on Elections Chairman George Garcia na walang gagastusin ang poll body sa pagberipika ng mga lagda sa People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Ayon kay Garcia, ang mga nasa likod ng naturang petisyon ang gagastos sa pagpoproseso nito. Kabilang sa paggagastusan ng mga nagsusulong ng tiyatsa sa pamamagitan ng PI, ang pangangalap ng lagda at pagberipika sa mga ito. Idinagdag pa ng poll body chief na kanilang pagbabawal ang panghihingi ng kanilang mga empleyado ng pera ugnay sa nasabing inisyatibo para amyenda ng saligang batas. Pinoy Gising! Samantala, tanggap pa ho tayo ng pag-ulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report! NPA militia members humuko dyan sa Batangas. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Malugod na tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Rosario, Batangas ang pagsuko ng dati nang naaresto na milisyang bayan member. Katuwang ang 59th Infantry Protector Battalion, Batangas PNP at Rosario PNP, pinangunahan ng Barangay Task Force to End Local Terrorist Armed Conflict ng tulos sa pangangasiwa ni Barangay Captain Bernardo Mendoza ang pagsuko ng MB member ng SPP Kawing na mula sa Southern Tagalog Regional Party Committee at una nang naaresto noong March 26, 2023 sa Barangay Calzada, Balayan, Batangas. Paliwanag ng militar, pinalaya din ito noong nakaraang taon, makaraang ma-inquest, makalipas ang 7 buwan. Isinuko rin ng nagbalik loob sa gobyerno na NPA rebel ang isang caliber 30 rifle. Pinuri naman ni 2nd Infantry Jungle Fighter Division Commander Major General Roberto Capulong ang higit na pinaigting na ugnayan ng militar, PNP at mga lokal na pamahalaan upang tuluyan ang matuldukan ang insurhensya sa ilang lugar sa bansa. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report!
Tanggap naman tayo ng pag-ulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports! Natin ang detaling ihatid ni Aling Beth Samson. Aling Beth. Kulong ang mag-live-in partner na itinuturing bilang high-value individual matapos makuha na ng mahigit 67,000 pesos na halaga ng droga sa Caloocan City. Kinilala ni Caloocan Police Chief Police Colonel Ruben Lacuesta ang naaresto mga suspect na si alias Ivan, 26 stockman, at alias Desiree, grade 10 student, at kapwa ng Block 28 Lot 2, Tierra Nova, Phase 3, Barangay 171. Sa report ni Colonel Lacuesta kay NPD Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas, nakatanggap ng tawag mula sa 911, ang desk officer ng Police Substation 9 ang nagaganap umanong iligal na bentahan ng droga sa kahabaan ng Cartagena Street, Tierra Nova, Phase 3, Barangay 171, Bagumbong. Kaagad naman pinuntahan nila Police Corporal Robinson Oya at Police Corporal RB John Figueroa ang nasabing lugar at nakita nila sa madilim na bahagi ng kalsada ang dalawang katao na tumutugma sa deskripsyon ng 911 hotline. Nang mapansin ng mga suspect ang paparating ng mga pulis, tumakbo ang mga ito para tumakas kaya hinabol hanggang sa ma-corner at ma-aresto alas 10:35 ng gabi. Nakuha sa mga suspect ang isang shoulder bag na naglalaman ng humigit kumulang 560 grams ng hinihinalang pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 67,200 pesos. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Babalik po ang Pinoy Gising para po sa ikalawang sigwada ng mga balita at mga issue po ngayong araw po nito ng Lunes. Ngayon pong Enero 22 ng 2024 sa oras naganap ng alas 4:33 ng morning. Ating pong tungayan, ating pong alamin ang mga pagulat, ilang mga pagulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Mga opisyal ng barangay sa Naga City at mga law enforcement agency magpapalakas para sa kampanya kontra illegal na droga. Detalye hatid ni Melvin Machado mula sa Bicolandia. Melvin? Melvin? Alright, babalikan natin si Melvin Machado mula dyan sa Bicolandia sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita. Pinoy Gising! Posibleng magdulot ng constitutional crisis ang isinusulong na joint voting ng Senado at Kamara. Ito ang paniwala ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa gitna ng pinag-uusapang pag-amyenda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative o PI. Iginiit ni Carpio na babaliwalain nito ang Senado o babaliwalain ng nasabi po nga inisyatibo ang Senado. Nababahala rin ang dating maestrado na mawawala ang checks and balances sa Kongreso kung magtatagumpay ang charter change sa pamamagitan ng PI. At tatadang isinusulong din sa PI na payagang bumoto ang Senado at Kamara bilang isa at hindi magkahiwalay. Pinoy Gising! Alright, balikan natin si Melvin Machado mula dyan sa Bicolandia. Melvin. Magandang umaga o pamapalakas ang ugnayan ng lahat ng law enforcement agency sa lungsod ng Naga at mga opisyal ng 27 barangay ay magkakaroon ng isang reorientation program ang mga ito upang mas maging malinaw umano ang papel ng mga opisyal ng barangay lalo na sa pagiging mandatory witnesses sa mga sa pagkakataon na mayroong mga anti-drug bypass operation. Kabilang sa reklamo ng mga operatiba ay may mga opisyal ng barangay ang tila umiiwas umano na maging testigo o mandatory witness sa mga ginagawang anti-illegal drug bypass operation sa kanilang barangay. Sa pagpasok ng taong 2024 kaliwat kanan, ang anti-illegal drug bypass operation ng Naga City Police Office at ng PDEA kung saan kilo-kilong shabu ay nakukumpiska sa mga
mga suspect ng ilan ay mula pa sa ibang rehiyon ng galing. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, Tina Bulaise, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantalang binalaan ng Department of Interior and Local Government ang mga opisyal ng barangay na mga ngalap ng pirma para sa isinusulong na charter change o CHACHA sa pamamagitan ng People's Initiative o PI. Ayon kay DILG Undersecretary Felicito Valmusina, hindi rin dapat gamitin ang mga barangay hall para sa nasabing inisyatibo. Ibinabala naman ng ahensya na paparusahan ng mga opisyal ng barangay na nagtutulak, nangangampanya o nagkokomento lamang kaugnay sa PI. Samantala, batay sa datos ng Commission on Elections, maabot na sa 700 bayan at lungsod ang nakapagsumite ng signature campaign. Matatandang inihayag ni COMELEC Chairman George Garcia na posibleng maapektuhan ang mga nakalinyang aktibidad para sa susunod na halalan sakaling matuloy ang petisyon kaugnay sa CHACHA. Pinoy Gising! Samantala, tanggap pa tayo ng isa pang report mula pa rin sa probinsya. Ronda Probinsya! O babala po ito sa mga hindi nagbabayad ng utang. Ako, matindi ito. Alamin po natin ang police report na ihatid mula Calabarzon ni Arman Cambe. Arman? Dead on arrival sa ospital isang delivery rider matapos itong pagbabaril ng isang suspect habang ito nagdi-deliver ng parcel sa Harbor Homes, Barangay Halang, Naik, Cavite kahapon. Kinilala ng pulis ang biktima na si Joseph Zairo Hoya, 26 anyos at residente ng poblasyon Naik. Nakilala naman at mabilisan na dakip sa isang hot pursuit operation ng suspect na si John D. Andayawan. Base sa investigasyon, may utang umano si Hoya kay Andayawan at matagal na itong sinisingil ng suspect. Dahil sa paulit-ulit ng pangako at pagbaliwala sa kanyang utang, inabangan ni Andayawan kahapon si Hoya at binaril habang nakasakay sa tricycle na ginagamit ng biktima sa pagdideliver ng mga parcel. Nakakulong na ngayon si Andayawan sa Naik Police Station. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impirang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, maraming salamat si Arman Cambe mula po dyan sa Calabarzon sa pagpapatuloy pa rin dahil ilang pa mga balita. Pinoy Gising! Mapapasura ang boundary system o arawang pagbibigay ng kita ng mga tsuper sa mga operator sa pamamagitan ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Ito ayon sa Novedechi Transport Cooperative. Kung saan magkakaroon ng mga driver ng basic pay, magkakaroon na po silang sakot, overtime pay, incentives, 13th-month pay at social benefits. Idinagdag pa ni Novadechi General Manager Mark Anthony Quinyon ang kooperatiba na rin ng mga ngasiwa sa maintenance ng mga modernong jeepney. Niulat pa ng nasabing co-op na nasa 200 piso hanggang 500 piso kada araw ang posibleng kitain ng mga tsuper sa ilalim ng PUV modernization. Pinoy Gising! Samantala, dako naman tayo sa Ilocania. Isang miyembro ng grupong Arakpawi sumuko sa mga otoridad. Alamin po natin ang kabuang detalye ihatid ni Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Isang Arakpawis member ang kusang sumuko sa pamahalaan sa autoridad. Pinangunahan ng Pamplona Police Station kasama ang 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company ang kusang pagsuko ni Aka Marina, 42 years old, residente ng Barangay Gato, Pamplona, Cagayan. Ayon dito, taong 2013 noong naging aktibo siyang sumasali sa mga rally sa Apari at Tuguegarao City, Cagayan at dumadalo rin sa mga pagpupulong para ipaglaban ang kanilang karapatan sa kanilang lupain at para umano mabigyan sila ng mga livelihood assistance, ngunit walang natupad sa mga ito. Si Aka Marina ay kusang sumuko sa mga autoridad upang linisin ang kanyang pangalan upang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya. Ito rin ay bunga ng pagsisikap ng mga kapulisan para hikayatin ang mga membro at supporter ng magkakilawang grupo para magbalik loob sa gobyerno.
Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, at nako ito update po doon sa report ni Patrol 17 Jopel Pileño, yung nagkainitan pong MMD enforcer at yung airport police dyan po sa may EDSA busway. Pakita nga natin yung video, i-ready mo. Ito pong update ang Manila International Airport Authority sinuspindi na po. Dalawa pala. Ito pong dalawang airport police na nasangkot po na nakainitan nito pong MMDA enforcer na matapos nga po silang dumaan sa EDSA busway. Pinagbabawal po kasi yan pong pagdaan sa may EDSA busway. Ayan, sa may ano po ito, bandang sa may tulay yan. Sa tulay. Yan. Ayan, airport police. Nagpakilala pong airport police. Yan po yan sa bahagi ng Guadalupe. Yan, sa may Guadalupe po yan, Guadalupe Bridge. Kahapon po ito nangyari. Nagkainitan po ito sa may EDSA Bus Carousel Lane. Ayon kay MIA General Manager Eric Ines, ipinag-utos ang agarang suspensyon kina APO2 Raymond Anuran at APO1 Michael Lilis na meron pala silang official mission. At ayon nga kay Ines ay hindi nila kukonsintihin ang ganito pong klase ng pang-aabuso at aminado po siya na dapat po itong matigil. At ito nga pong airport police, ayan, nahuli po, nakita po sa video, yan, nakikita po natin, illegal po kasi silang dumaan dyan po sa EDSA busway. At tumanggi po itong driver na ipakita po yung kanyang kanyang lisensya nang harangin po, nang subukan pong harangin dito pong MMDA enforcer. Habang kinukunan po ng video dito pong MMDA enforcer, yan, nakikita ho ninyo, yan. Tumanggi po itong driver, yan. Pinigilan po niya, nakunan ng video, nakunan siya ng video. At mga bus lang ho kasi ang pwede pong dumaan dyan. Yan. Pinag-utos din po ni Ines ang relieve from their assignment. Nirelieve po itong dalawa po na ito, sina APO2 Raymond Anuran at APO1 Airport Police Officer 1 Michael Lilis. Yan. So, hindi porket sila po ay mga empleyado ho ng gobyerno, opisyal ng gobyerno. Lima lang ang pwedeng dumaan dyan. Presidente, Vice-Presidente, Senate President, yan, 5 lang daw. So, yun lang pala. Chief Justice, House Speaker, sila lamang po ang pinapayagang dumaan dyan sa EDSA busway. So, mamaya, tabayanan ho natin kung saan nga ba hantong ang tagpong ito mula po dyan sa EDSA Guadalupe. Alright? Magbabalik po muli ang Pinoy Gising makalipas lamang ilang mga paalala oras, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 5. Pinoy Gising! Kasama si Drew Nasino, DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa uling bagay na po ng Pinoy Gising. Dito pa rin po sa may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23 sa iba pa rin pong mga pahapol po na balita. Pinoy Gising! Transportation pa rin po, binigyang tingin ng LTO ang kahalagahan ng Public Utility Vehicle Modernization Program para mabawasan ang aksidente sa kalsada. Ito'y matapos mangyari nga ang ilang mga, nito pong weekend, yung pong aksidenteng nangyari dyan po sa Nagcarlan, Laguna na kinasangkutan
ng isa pong jeep at may e-bike ho at ikinamatay po ng 2 katao. Ayon kay LTO Chairman, Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, isa ito sa dahilan kung bakit nais ni Transportation Secretary Jaime Bautista na isulong ang PUV Modernization Program. Pati po yung mga tsuper imo-modernize na rin. Ipinalawanag ni Asek Mendoza na sa pamamagitan ng naturang programa, matitiyak na komportable at ligtas ang mga sinasakyan ng mga commuter. Pinoy Gising! Importante po yan na marunong po ang atin pong mga tsuper, sumusunod sa batas trapiko at siyempre yung comfortability ng atin pong mga mananakay. Kasi po ang pinag-uusapan dyan, public comfort. Kaya nga po, public utility vehicle. Pampubliko po, dapat komportable ang publiko, hindi mausok, hindi siksikan, hindi amoy alimuong ang loob ng sasakyan. Yan, dapat komportable po. At dapat ligtas din. At syempre, yung mga nagmamaneho, hindi barubal, hindi balahura, at marunong tumingin sa kalsada, hindi kung saan-saan. Grabe kasi yung mga ibang mga jeepney driver, yung mga lumang, lalo dun sa may bandang Marcos Highway, na inaayawan ng mga senior citizen na ayaw nilang sumakay dahil daw naiiwan pati yung kanila humpituka, pati daw yung kaluluwa naiiwan. Grabe, matatawag nila lahat po ng santo. Alright, sige, sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, Pinoy Gising! tanggap po tayo ng update kaugnay po sa PI o People's Initiative. Mula po yan kay Patrol 5 Aya Yupanco. Pumapalo na sa 884 na siyudad at bayan ang natanggap na kopya ng mga lagda para sa People's Initiative. Ayon kay Comelec spokesman John Rex Laudianco, karamihan sa mga perma o lagda para sa charter change ay kabilang na ang mga lokal na pamahalaan. Tiniyak ni Laudianco na mahigpit na babantayan ng Comelec ang mga lagda upang magtugma ang datos sa kanilang sistema at matukoy kung mula nga ang mga ito sa registered voters. Balak ng mga pro-chacha na magsagawa ng plebisito sa Hulyo na ayon sa Comelec ay malabong mangyari. Ito is number 5. Ay upang para sa implemento ng lakas, DWIC. Nababalita ng tama, paglilingkod ng tama. Si Patrol 5 ay Yupanco sa iba pa rin balita. O ito, Pinoy Gising! Good morning po sa mga namamalengke po ngayon, lalo po dyan sa may Balintawak. Naniniwala ang Benguet Vizcaya Trading Post na may kakulangan sa outlets upang masolusyonan ang oversupply ng gulay sa bansa. Sinabi sa DWIC ni Billy Carino, presidente ng Benguet Vizcaya Trading Post, na bukod dito ay dapat din anyang hikayatin ng publiko na kumain ng gulay. Kumain po tayo ng gulay upang hindi masayang ang mga ito. Ay, kay sarap naman ho talaga ng gulay. Matatandaan sa kabilangan ng naranasang pagkalugi ng mga vegetable farmer dahil sa sobrang supply nito, iginit ni Carino na tuloy-tuloy pa rin sa pagtatanim ang mga magsasaka. Pinoy Gising! Samantala, sumadsad naman ang trading price ng asukal. Ayon sa UNIFED o United Sugar Producers Federation of the Philippines, nasa 2,300 piso hanggang 2,500 piso ang trading price ng kada 50 kilo ng raw sugar. Ipinalawanag ni UNIFED President Manuel Lamata na mas mababa ito kumpara sa ginagastos sa produksyon ng asukal. Ito lamang nakaraang taon, iniulat ng Sugar Regulatory Administration o SRA na nasa 3,000 piso kada 50 kilos ang trading price ng asukal. Kaugnay nito, iniulat naman ni Lamata na umabot na sa 5 bilyong piso ang alokasyon ng pamahalaan upang direktang makabili ng asukal sa mga magtutubo. Layunin nitong mapaliit ang agwat ng farm gate price at retail price ng asukal. Pinoy
Gising! Speaking of agri, pansamaнаlang sinuspindi ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng sibuyas. Ayon sa kasunod ito ng direktiba ni Agriculture Secretary Kiko Laurel, tatagal po ito hanggang Mayo. Ayon kay Secretary Laurel, posibleng palawigin pa ito hanggang Hulyo, depende kung magiging sapat ang domestic supply o yung ani at maaabot ang local demand. Idinagdag pa ng kalihim na layunin itong mapigilan ang sobrang baba ng presyo ng sibuyas dahil po sa sobrang supply. Gayunman, patuloy anya sila magbabantay dahil naman sa inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Pinoy Gising! Alright mga katodos, tayo po ay naubusan na ng oras. Tayo po ay sumasapit na sa atin pong pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Monday. Pero bago namin ho kayo bitawan ay bibigyan ho muna namin kayo ng pabaon na patamakot for the day. Ito po ang inihahayag na patamakot for the day. Ha? Makinig po kayo sa mga nagmamaneho po sa mga oras po na ito. Lahat ng bagay ay may proseso. Kung hindi susundin ang step by step, hindi talaga mag-forward. Sa makatuwid, lahat po ay kumbaga merong proseso po yan, meron po tayong sinusundan na pattern. Kung hindi po tayo susunod sa pattern, ay hindi po ito gagana. Sa makatuwid, kailangan po tayong yung proseso po na yan, tayo po ay sumunod, kumbaga. Kasi kung ikay liliko, ikay posibleng malagay sa alanganin, pero kung ikay didiretso, posibleng mapuntahan mo ang dapat mong puntahang lugar sa maayos na paraan. Alright, yan po ang ating patamakot for the day. Ngayon pong araw na ito ng Monday. At, nako, maraming salamat nga pala sa ating mga nakasama sa News Center. Wala ba nagbe-birthday ngayon? Meron ba nagbe-birthday ngayon? Sino? Wala. O, batiin na lang natin ng Happy Fiesta ang mga taga-Tondo, Maynila. Yung iba pa ho, meron pa ho tayo nadaan ng kagabi. Nagwawalwal pa. Happy Fiesta po sa mga taga-Tondo, Maynila. Yan. At marami pong salamat sa inyo pong pagtutok. Good morning po sa mga taga-Tondo, Maynila. Yan. Mga pista ho ng Santo Niño. Good morning po mga suki ho natin. Christian Cruz, Angelica Salvacion, Albert Hernandez, si Nelson Malinaw, Susan G, good morning. Ramon Abadilio at si Jalen, good morning din po sa inyo. Happy Fiesta po sa mga taga-Tondo, Maynila. Mon Samson, yan, good morning. Nakipiesta yata si Mon Samson. Marami po salamat sa inyo pong pagtutok. Muli po, maraming salamat din sa ating mga nakasama sa News Center. Ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagpabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Arangkada Balita kasama si Jen Patrolia.